Group of people, those who are unable to speak good English. Basis against them. Ang 4% na bobo, loser, mangmang, indio, ingot, aktivista, taga-probinsya. Group of people, those who are on the heavy side. Ang 4% na baboy, pangit, masiba, walang laglay. Group of people, those are too smart. Ang 4% boring, loner, geolog, sip-sip, teachers, pet, walang kaibigan, walang social life, weird. Group of people, those are very good looking. Ang 4% na bading, lesbian, mayabang, maarte, slut, social climber, believe sa sarili, bobo, suplado, kikay, maldita. Group of people, those are from the rural areas province. Ang 4% na badoy, uncivilized, geologs, dosyang, katulong, tanga, aswang, ignorante. Group of people, those whose religion is different from one's own. Ang 4% na self-retinous, fanatics. Group of people, those who are fair-skinned. Ang 4% na maarte, feeling superior, mayaman, matapobre, mayabang. Group of people, those who are dark-skinned. Ang 4% na pangit, poor, mahirap, squatter, masamang damo, di mapagkakatiwalaan, magnanakaw, construction worker. Group of people, those who are rich. Ang 4% na matapobre, mayabang, nagtrabaho sa gobyerno, madamot, mapag-api, maselan, user, corrupt. Those people who are poor. Ang 4% na magnanakaw, geologs, madumi, walang breeding, tamad, patay, gutom, mabaho, kriminal, uneducated, sanggano. Group of people, Americans. Ang 4% na mayabang, ego, manipulator, opportunista, racist, materialistic, walang galang, arrogant, feeling superior. Muslim. Ang 4% kidnapper, violent, traitor, terrorist, killer, palaway, bandido, agresibo, fanatic. Group of people, elderly. Ang 4% na self-retinous, all-knowing, sensitive, cranky, stricto, useless, narrow-minded, old school. Children, youth. Ang 4% na sutil, irresponsible, pasaway, walang alam, mapusok, rebellious, bastos, destructive, egocentric. Group of people, men. Ang 4% na dominante, manloloko, bastos, mahangin, superior, bolero, baero, sugarol, mayabang, basagolero, batugan, agresibo, egoistic, power tripper, war freak. Group of people, women, emotional, fickle-minded, mahina, bungangera, chismosa, flirt, sa bahay lang dapat, mababaw, materialistic, iyakin, marte. Some ways to teach and learn tolerance. First is examine your own biases. Examining your own biases means reflecting on your attitudes, opinions, and beliefs that may influence your actions, decisions, and understanding of others. Example, if Joe hires a man of a particular job because he believes that men are better workers than women. Joe's actions demonstrates gender bias. This means making a decision about someone's ability based on their gender, not their actual skills or qualifications. Second, use inclusive or non-discriminating language as language shapes consciousness. Example, use human instead of man, black instead of negros, elderly instead of old, and heavy instead of fat, among others. Gumamit daw po tayo ng pantay at hindi diskriminadong wika. Dapat ang gamitin nating salita ay inclusive or non-discriminating language na maaaring nakakasakit o nagpapakita ng discrimination. Na yung example nga po is that use human instead of man, black instead of negros, elderly instead of heavy, and instead of fat, among others. Give appropriate attention and treat each student fairly regardless of sex or socio-economic status, among others. Bigyan natin ng pantay na pansin ang lahat ng mag-aaral. Dapat istratuhin ang bawat mag-aaral ng patas, anuman ang kanilang kasarian,
katayuan sa lipunan o iba pang katangian. Iwasan po natin ang pagbibigay ng hindi pantay na atensyon o pagtrato sa mga mag-aaral batay sa kanilang pinagmulan o background. And highlight the thoughts that diversity and enriching differences should be celebrated, not scorned. As we learn a lot of new things from one another, show a variety of racial and physical features in our teaching age as well as in our classroom decoration. I-highlight daw po natin ang pagkakaiba-iba ng i-highlight daw po natin na ang pagkakaiba-iba ay kayamanan at ipagdiwang natin ang pagkakaiba sa kultura, sa lahi at pisikal na katangian ng mag-aaral. Turuan ang mga mag-aaral na halagahan at ang mga pagkakaiba at matuto mula sa isa't isa. Examine our textbook references, instructional materials, and curriculum or course outlines for bias. Message about sex, race, ethnicity, and religion. Suriin daw natin ng mga aklat, aralin, sanggunian at iba pang materialis sa pagtuturo para sa mensaheng nagpapakita ng pagkiling sa kasarian, lahi at etnisidad o relihiyon. Palitan at sinasabi na palitan at ayusin ang mga materialis na naglalaman ng mga hindi angkop na mensahe. Know where our students are. Allow them to reflect on their values about differences. Provide an environment where new and or foreign students would feel welcome. Often centuries are the object of attention and more often than not ridicule among peers. Encourage all timers to befriend the newcomers. Kumbaga, sinasabi dito na i-compare and contrast ang mga kulay ng bawat isa at bigyang diin ang kagandahan ng bawat kulay ng ibang uri. At ipakita daw po natin na ang imahe ng mga tao nagpapakita ng iba't ibang lahi at pisikal na katangian na pantulong sa pagtuturo at dekorasyon sa silaralan. Alamin din po natin ang karanasan at pananaw ng mag-aaral tungkol sa pagkakaiba. Payagan silang magbahagi ng kanilang mga saloobin at ideya tungkol sa pagkakaiba. Siguraduhin ng mga bagong mag-aaral ay dapat kinakaibigan ang mga dating mag-aaral. Sinasabi po dito na kaya tingnan po natin na magkwento yung mga taong araras ng diskriminasyon o pagtatangi dahil sa kanilang lahi o kultura. Kwento ng karanasan ng mga taong nakaranas ng diskriminasyon o pagtatangi dahil sa kanilang lahi o kultura. At hikayatin daw natin sila na hikayatin natin ang mga mag-aaral na lagay ang kanilang sarili sa kalagayan ng mga biktima ng pagtatangi. Ano natin sa kanila kung sila yung nasa kalagayan na yun is kung ano magiging ang mararamdaman nila kapag sila naman ang paranas ng discrimination. Some ways to teach and learn tolerance. Invite resource persons who are from different ethnic, socio-economic, or religious background to talk about themselves, their works, their hope, dreams, and aspiration. Mag-imita ng mga resource person mula sa iba't ibang pangkat, etniko, socio-economiko,
o relihiyoso. Provide opportunities for students to interact with people they perceive to be different. Interaction, immersion, or swinging program with students from the other socioeconomic, cultural, or ethnic background may provide fruitful. Magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makiugnayan sa mga taong naiiba sa kanila. Celebrate the United Nations in ways other than the parade of costumes. Pagdiwang ang araw ng United Nations sa ibang paraan kaysa sa pagparada ng mga kasuotan. Provide opportunities for students to different faith or cultural background to explain their beliefs and practices, and encourage all students to respect their beliefs and practices. Magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang relihiyon o kultura ng mga background na paliwanag ang kanilang mga paniniwala at kaugalian, at hikayatin ng lahat ng mag-aaral na igalang ang mga paniniwala o kaugaliang ito. Initiate activities where students are affirmed for what they are. Magsagawa ng mga aktibidad na nagtatampok sa pagkakaiba ng mga mag-aaral. Mediate when students are included from play or peer groups because of cultural, sexual, religions, socio-economic, or physical differences. Mag-mediate kapag ang mga mag-aaral hindi kasama sa paglalaro o sa mga pagkakaiba ng kultura, kasarian, relihiyon, socio-economic o physical. Intervene when remarks made by students are hurtful or discriminatory. Makialam kapag ang mga pahayag na ginawa ng mga mag-aaral ay nakakasakit. Oppose hate and invite your student to interrupt when people are harassed or hurt of being different. Tumutol sa puot at hikayatin ng iyong mga mag-aaral na makialam kapag ang mga tao ay naabuso at nasasaktan dahil sa pagiging iba. Call student to action, ask them to complete statement that will help them reflect on what they can concretely to do challenge prejudice and discrimination. Tawagan ng mag-aaral sa pagkilos, hilingin sa kanila ang kumpletuhan ang mapayag na makakatulong sa kanilang pagnilay.